Hello everyone. So today we will be talking about chapter 1, the introduction to supply chain management. Ano po ba ang supply chain management? It can be defined as the management of flow of products and services which begins from the origin of products and ends at the product's consumption. It also comprises movement and storage of raw materials that are involved in work progress, inventory, and fully furnished goods. So later on, may ipapakita akong chart sa inyo para mas maintindihan natin kung ano ba yung mismong cycle niya. This includes material and information flows, both up and down the supply chain, a full variety of processes such as system management, operations and assembly, procurement, production plan, order processing, inventory management, transport, warehousing, and customer support are therefore included in the supply chain. Ano pa po ba? In today's changing business environment, there is an increased focus on delivering value to the customer at the cheapest possible cost. Gusto po nila is maganda yung product nila, maganda yung maging review, but at the same time, cheapest possible cost po dapat. Hence, there has been an increased interest in logistics and supply chain management practices since performance is not only determined by action and decision, but also the improvement on return on investment and greater profitability. So, pag tumaas yung balik na investment mo, ibig sabihin maganda ang business mo. The main objective of supply chain management is to monitor and relate production, distribution, and shipment of products and services. This can be done by companies with very good and right over international inventories, production, distribution, and sales. Okay, let us proceed here sa chart. Ito po yung sabi ko sa inyo na flow natin, the supply chain management flow. So, please note na minsan na may nababago dito, may mga nawawala or hindi na-note, pero hindi pwedeng magkapalit-palitan yung each step niya. So, believe it or not, everything starts with the consumers. Sabi ko nga kanina, nagtatapos siya sa consumers. Pero at the same time, sa kanila din po nagsisimula. So, bakit sa kanila nagsisimula? Kasi po, kay consumers, nagmumula ang demand. Now, kung merong demand, dun po nagsisimula yung tinatawag nating investment. Mapupunta po siya dun sa mga shareholders. So, magde-decide sila kung gagawa ba sila ng product na yun, mag-i-invest pa sila doon. Now, if the answer is yes, hindi naman po pwedeng from mind to output agad. Nagkakaroon po lagi yan ng product development, research, kung okay ba to, nagkakaroon ng trial and error, if ito ba yung magandang ingredients niya, ito ba dapat yung magandang materials, so dyan din nalalaman yung mga durability, expiration date. Now, if meron na po tayong final product, next naman po nun is procurement naman ng mga materials, ng mga machineries na kailangan natin para magawa yung ating product. Once you have the machineries, kailangan na po natin ng supplies or yung tinatawag nating raw materials. Hahanap tayo ng mga credible suppliers, hindi pwede yung basta-basta na lang. Kasi i-discuss ko later on sa mga future lessons. Pwede ba na basta na lang? Ano yung mangyayari if yung supplier mo hindi regular na nagsusupply or napakahirap bago madala yung supply para sa'yo? Ano yung magiging effect nun sa business mo?
Now, sabihin natin meron ka ng raw materials. Next niyan is the manufacturing. Gagawin na natin si product. And pagtapos na si product, usually naman hindi agad yan nabebenta eh. I-stock natin siya. Ilalagay natin siya sa warehouse. Now, pag nasa warehouse na siya, ang next na po niya is logistics. Yan yung sinasabi nating delivery, or minsan naman kapag yung malakihang company o kaya mga malakihang factories, yan yung tinatawag po nilang distributors. So, pwedeng from distributors, merong national, tapos may regional, tapos yung local lang, mga retailers, at saka naman po siya magtatapos naman ulit kay consumer. Now, what is the importance of supply chain management? Supply chain management is important since it can help meet many company goals. For example, it can increase product quality by regulating production process, minimizing the possibility of recalls or anti-litigation. So pag sinabi natin recalls, ito yung mga, for example, yung mga spam na nailabas na distribute na siya, nasa mga market na siya, nasa mga tindahan, kaso nalaman na pala siya, parang nasamahan ng ingredient na nakakasama. Kailangan natin siyang i-recall or bawiin para hindi siya maka-damage ng mga sa mass o kaya ay for example yung mga laruan na possible na makapanakit sa mga bata, nire-recall nila yon, binabawi nila yon. So kapag ganun, gumastos ka na, nandun na, nag-iintay ka na lang sana ng tubo, babawiin mo pa. In other words, lugi ka. So, in supply chain management, medyo may iwasan natin yung mga tinatawag nating recalls. At the same time, by avoiding expensive shortages or cycles of product oversupply, restriction over shipping, procedures will enhance customer support. Overall, supply chain offers businesses with several ways to increase their profit, particularly relevant to large and multinational businesses. So, saan pa po ba nakakatulong si supply chain management? We have 3 examples here. One is identifying potential problems before they occur. Example po, si customer nag-order siya ng sobrang dami, more than what we can produce. Traditionally, ang mangyayari is sabihin natin kay customer, ay kulang po. So, magkakaroon ng shortage. Hindi natin ma-deliver yung order or yung sapat na order ni customer. Ang mangyayari, ang feeling ni customer, hindi siya important, madi-disappoint siya. Pero through supply chain management, simula pa lang ng process, matitrace mo na or mafe-feel mo na ay itong si supplier na ito or si customer na ito parang parami ng parami yung order niya. So, magkakaroon ka ng adjustment. And since naka-chain na siya, madali mo nang matrace saan ka mag-a-adjust. Kung alam mo na feeling mo dadami yung order ni customer, umorder ka na kaagad ng maraming supplies. O kaya naman, pwede ka nang mag-produce agad ng marami para i-warehouse mo na lang siya. Just in case na kapag umorder ng marami, meron kang backup. Another example is in optimizing price dynamically. Dun tayo sa fashion. Bakit po ba nagkakaroon ng mga sales? Sa fashion industry po kasi, by collection kasi yan. Kunyari is summer collection, ito yung mga nilabas nilang items. Parang sa Avon din lang. Ngayong labas ng brochure nila na ito yung mga nila, meron. Tapos,
Anong mangyayari if hindi siya maubos? Hindi mo na siya puwedeng ibenta ng same price sa next na labas natin. Bakit? Kasi kumbaga ano na siya, laos na. Ano po? So, through supply chain management, malalaman natin 'to. Puwede tayong magbigay ng discount, puwede natin siyang ibenta pa ulit sa next season, pero, medyo mas mababa na. Ano po? And then, another one po is yung improving the allocation of available resources to promise inventory. 'Pag po kasi sa supply chain, alam mo kung kailan dadating yung mga ano mo, raw materials kasi meron ka ng ano, may system na kayo ni suppliers na may schedule kayo, may ordering process kayo. So, maa-allocate mo yung resources mo. Tapos, kapag alam mo kung kailan ang dating na resource, na schedule mo kung kailan siya gagawin, magkakaroon ka rin ng promise date and mamimit mo yung promise date mo sa mga customers mo. Ano naman po yung overall goal of supply chain management? Meron po tayong tatlo. Unang-una, improving efficiency. So, siguro lagi niyong naririnig dati, effectivity and efficiency. Ano po ba ang pinagkaiba ng dalawa? Effectivity, as long as nagawa mo yung goal, okay na siya. For example, nagtitinda ka ng or staff ka sa tindahan ng burger. Ang goal is makapag-produce ka ng 1,000 burgers for today. As long as nagawa mo siya, you are effective. So, ano yung possible na gagawin mo kasi sobrang dami nun? Possible na siguro magha-hire ka ng maraming tao at saka siyempre 'pag marami kang tao ta's mga bago lang 'yan, magkakamali ang mga 'yan. Marami kang magiging wastages. 'Yun yung effectivity. It doesn't matter ano yung way na ginawa mo as long as nagawa mo yung goal. Iba naman po si efficiency. Si efficiency naman po, nagawa mo yung goal at the minimum or pinakang konting waste. Ibig sabihin, na-produce mo yung 1,000 burgers, pero kukonti lang yung tao or konti lang yung waste. Yun po yung sinasabi nating efficient. Sa efficiency po, ang tinitingnan is ano yung process or naging maganda ba yung process ng paggawa mo ng goal. Mas nakatipid. Yun po sa efficiency. Next naman po, supply chain management aims or goals to improve quality. Kasi nga po, pag minimum yung waste, gumaganda rin yung quality niya. Kasi po ano sa supply chain management, nakikita mo yung mga nagiging problems. Pagdating kay consumer, nagkakaroon po sila ng feedback. Yung feedback, ginagamit po natin yun to improve the quality of your products. Ano po? Isa pa is improving stability. Sabi nga po, 'di ba meron tayong cycle, meron ka ng mga connections, meron na kayong mga contracts. So, hindi ka na po yung tipong, "Ay wala ako nito, ay hanap tayo ng ganito, ay kulang tayo sa chicken, tumakbo sa palengke." Hindi na po gano'n, ano na po, stable na po yung, everyday or every week na process mo. Now, ano naman po yung 6 components of supply chain management? Ito rin po yung nandun sa cycle natin kanina. Sabi ko nga sa inyo, pwede siyang masingitan, pwedeng may mabawas, pero itong 6 na ito, lagi silang nandun and hindi sila pwedeng magkapalit-palit kasi ito yung sunod-sunod niya. So, unang-una po is planning. Enterprise need to plan and manage all resources required to meet customers' demand for service. They also need to design their supply chain and then determine which metrics to use in order to ensure the supply chain in efficient, effective deliveries to value customers and meet enterprise goals. So, sabi ko nga po sa inyo kanina, hindi po bastang go lang ng go. Kailangan po may planning muna siya. Ipaplano mo yung product mo and now, hindi lang basta yung product,
kailangan mong i-design yung ano mo, yung supply chain mo. So, sino ba yung magiging ano mo, um, suppliers mo. Kailangan mo siyang planuhin ng ayos. Next po is sourcing. Sabi ko nga sa inyo, companies must choose suppliers to provide good and serving need to create their product. After suppliers are under contract, supply chain managers use variety of processes to monitor and manage supplier relationships. Key processes include ordering, receiving, managing inventory, and authorizing supplier payments. So, kasama po dito yung, syempre, o-order ka ng mga ano mo, ng goods mo or ng mga raw materials mo. Tapos, pagka-order, i-receive mo siya. Pag na-receive na yung supplies, i-warehouse mo siya. Yun yung tinatawag nating inventory. Tapos, yun yung gagamitin natin for manufacturing. Hindi lang siya doon nagtatapos kasi po, kapag supplier natin siya and regular ano natin siya, na under na siya ng supply chain management natin, pwede siya sa consignment. Ibig sabihin, pwede po siyang hindi natin bayaran agad. Pwedeng pagka-receive mo, bibigay lang sa'yo resibo, tapos magkakaroon ka lang ng billing. Pwede po siyang ganun. And syempre, kapag po nandito tayo sa sourcing, importante po lagi yung contract. Kung ano yung mga ano nyo, conditions ninyo sa isa't isa. Next naman po, it is the making. Sa making naman po, supply chain managers coordinate with the activities required to accept raw materials, manufacture the product, test for quality, package for shipping, and schedule for delivery. Most enterprises measure the quality, production output, and work productivity to ensure the enterprise creates product that meets quality standards. So, ito na po yung sinasabi ko kaninang manufacturing stage. Pagka-receive ng product, uh, ina ini-schedule, after ma-receive, aayusin na natin siya and ito yung sinasabi nating making, ginagawa na yung mismong product. Pag nagawa na po si product, iwe-warehouse mo pa ba siya? Tapos, hindi po bastang pwedeng stock mo lang. Dapat maganda po yung ating packaging. Ano po, matibay siya. And then, saka naman i-schedule siya for delivery. Ayan, nandito na po tayo sa delivering. Another most important component of supply chain management is contributing to direct or indirect integration with the consumers, often called logistics. Tinatawag silang logistics. Kaya tayo merong mga sinasabing JNT, tapos yung mga sina Flash Express, pagdating naman po sa mga restaurants, nandiyan sina Food Panda, o kaya naman po, pag, pag ikaw ay restaurant, hindi sila yung nagde-deliver. May tinatawag talagang logistics, may mga company logistics talaga na sila lang yung nagde-deliver ng mga raw materials dun sa restaurant na yon, gano'n. This involves coordinating customer orders, scheduling delivery, dispatching load, invoicing, yun po yung parang billing, invoicing product to customers, and receiving payment. It relies on a fleet of vehicles to ship product to customers. Many customers outsource large part of delivery process to specialist organizations, particularly in the product requires special handling or is it to be delivered to a consumer's home. So yan, 'di ba, usually si Lazada, kakatok yan sa bahay natin, tatawag sa atin, "Ma'am, delivery po." So yan po sila na logistics. So sa delivery po yan. After po nating ma-receive, what if may sira yung product, what if pangit yung product, nagkaroon ng problema sa product. Diyan po papasok yung returning. It is a post-delivery, ibig sabihin after delivery.
Post-delivery customer support process that is associated with all kinds of returned products. It is also known as reverse logistics. Reverse na siya kasi from consumer, pabalik siya sa'yo. Ano po? It is one of the most important components of supply chain management to minimize potential deterioration of relationship with customers. Kasi po kapag disappointed si customer, hindi na siya uulit sa atin. Tapos, possible na mag-post siya ng bad review. Hindi lang yung isang customer na yun yung mawawala sa atin. Possible na magkaroon pa tayo ng issue. Ano po? The supplier needs a responsive and flexible network to take back defective, excess, or unwanted products. If the produce is defective, it needs to be reworked or scrapped. Pwede natin siyang ulitin or dispose na talaga, wala na, tapo na. If the product is simply unwanted or excess, it needs to be returned to the warehouse for sale. Baka kasi nagdoble tayo ng bigay kay customer. Kung medyo honest si customer, maswerte tayo Pero 'pag siyempre hindi naman lahat nagsosoli, iisipin nun, "Ay free 'to, eh, di malas mo na lang." So, it needs to be returned to the warehouse, and on the flip side, this process provides the same course of action from the firm towards its supplier. Kasi, kung tayo nare-return na ng mga pangit, possible din minsan na si supplier natin mismo yung nagbibigay ng pangit na item sa atin, especially po kapag pagkain. Huwag po kayong re-receive ng pagkain na malapit na ang expiration date. For example, ngayon mo na-receive, sa isang araw, expired na. Bakit? Eh, puwede naman sabihin ng supplier, "Ay hindi pa naman panis 'yan." Well, 'pag po sa industry natin hindi mo alam kung kailan ka ma-o-orderan. What if ma-orderan ka niyang isang item na 'yan sa next week pa, eh, di panis na, ano po. So, the firm returns low quality, defective, expired, or excessive raw materials to the suppliers or vendors. Last po is enabling. To operate efficiently, the supply chain requires a number of support processes to monitor information throughout the supply chain and assure compliance with all regulations. Enabling processes include finance, HR, IT facilities, portfolio management, product design, sales, and quality assurance. Kumbaga po, 'di ba sa maritime, hindi naman po nabubuhay na teachers lang. Meron tayong mga enablers, yung mga backup natin, mga backup tao natin, mga staff. So, sila yung mga HR, sila po yung nagmo-monitor ng other services or other processes. Ano po? Now, for your activity, gagawin nyo po ito next week. Ano po? So, next week, pwede nyo naman na siyang simulan para ready na kayo. Gagawa po kayo or pipili kayo ng product. Ano po? Pwedeng product or sabihin na nating restaurant. Kung gusto niyo talaga, kung restaurant ang pipiliin ninyo, magbigay kayo sa akin ng at least 3 menus or 3 item menu. For example is fried chicken o kaya ay burger or kayo bahala. Basta po tatlong pagkain. Ano po? Tapos, gagawa po kayo ng sarili ninyong supply chain management. So, from consumers, ano po ba yung magiging demand? And then, magkakaroon kayo ng product development na tinatawag. Hindi na po ako magpapa-research, parang simpleng development lang. Mag-isip kayo nung mismong product ninyo and then sino yung kukunin ninyong suppliers. Mag-search po kayo dito sa Pinamalayan. Pwedeng sa Pinamalayan, meron po ditong poultry farm o kaya naman mag-search kayo sa internet.
sabihin na natin yung mga manok ninyo manggagaling pa sa ibang bansa, pero siguro naman pangit na yun ano, pangit na process na yun. And then, ano yung susunod? Paano yung manufacturing ninyo? Paano yung warehousing niyo, magwa-warehouse ba kayo or hindi? So, gagawa po kayo ng sarili ninyong supply chain management. Ano po? And then, para po sa face-to-face, next week, kayo po ay magpe-present ng inyong ito po, itong supply chain management niyo. So, ipe-present niyo yung product, tapos paano po yung chain ninyo. Ano, 'pag naman po kayo ay online next week, gagawa po kayo ng parang ganito sa ginawa ko. Ano, naka-presentation na po siya, naka-record na po siya, gano'n po. And now, sino po ang kasama niyo? Kayo na po ang bahala, but I need 5 groups per section. Ano po, 5 groups, kayo na po ang bahala. Puwedeng minimum 3, maximum 7 per group. Ano, yun lamang po and see you next week.